Minsan, dahil sa napakaraming masasamang balita na bumabaha sa ating social media feed, hindi natin maiwasang magtanong kung mayroon pa bang dahilan para tayo ay umasa, maging masaya at magalak. Ang katanungang ito ay tinutugon ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Dahil ang ika-4 na linggo ng Kwarisma ay tinatawag na linggo ng Litari. Litari sa Latin, ang ibig sabihin ay magsaya o magalak. At nasa gitna, sa kalagitnaan ng seryosong panahon ng Kwarisma, inaanyayahan tayo ng simbahan na magsaya, na magalak dahil sa mabuting balitang ito. Ang Diyos ay pag-ibig at ang pag-ibig ng Diyos sa ating makasalanang sangkatauhan ay walang humpay, constant, bukas palad at mapagsakripisyo. Ayon sa Ebanghelyo, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na sinugo, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kung mayroong isang tanong na maaring makakuha ng maraming magkakaiba-ibang sagot, ito ay ang tanong na ano ang pag-ibig? Ang bawat tao ay may kanya-kanyang pangunawa sa pag-ibig. Kaya ano nga ba ang pag-ibig sa tunay nitong kahulugan? Mayroon pong isang 4 na taong gulang na batang lalaki ang pumunta sa bahay ng isang kapitbahay. Isang matandang lalaki na kamakailan lamang ay namatay ang asawa. Nang makita ng bata na umiiyak ang lalaki, umakyat siya sa kanyang kandungan at naupo lang doon. Kinalaunan noong araw na iyon, tinanong siya ng kanyang ina kung ano ang sinabi niya sa kapitbahay. Ang tugon ng bata ay wala. Tinulungan ko lamang siyang umiyak. Ang ginagawa ng bata ay parang napakaliit na bagay, napakasimple. Ngunit ito ngayon ang talagang kailangan ng mundo. Pakikiramay, compassion. Compassion, ang salitang compassion ay nagmumula sa 2 salitang Latin. Cum, ibig sabihin with o kasama, passio, ibig sabihin suffer o pagdurusa. Kaya literally, ang salitang compassion o pakikiramay ay nangangahulugang kasama sa pagdurusa, kasama sa mga tao sa kanilang pagdurusa. Ang pakikiramay o compassion ay ang pinakatumpak na pagpapahayag ng pag-ibig. Ito ang ating naririnig sa Ebanghelyo na sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay maliligtas. Ang mundo ay naging masama dahil sa kasalanan at ng kapangyarihan ng kasamaan. Hindi maaring maging passive observer lamang ang Diyos. Siya ay kasama natin sa ating mga paghihirap. Kaya sa takdang panahon, nagpasya ang Diyos na ipadala ang kanyang kaisa-isang anak na ipinanganak ni Birheng Maria upang siya ay maging kasama natin sa ating paghihirap at pagdurusa. Sa makatuwid, ang pinaka-perpektong larawan ng kabuuang pagbibigay ng sarili at ang pinakamahusay na pagpapahayag ng perpektong pag-ibig ay ang larawan ni Jesus na namamatay sa krus. The image of the dying Jesus on the cross. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 15, verse 13, sinabi mismo ni Jesus, walang sino man ang may higit na pag-ibig kaysa dito.
ang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Iyan ang pag-ibig sa tunay nitong kahulugan. Sa pagpasok natin sa huling 2 linggo ng Kwarisma, inaanyayahan tayo ng simbahan na umasa at magalak habang iniisip natin ang mapagsakripisyong pag-ibig ng Diyos sa atin. Tunay na iniibig tayo ng Diyos na sa kabila ng ating pagiging makasalanan at masuwayin, handa siyang magdusa at mamatay para sa atin. Ito ay higit pa sa mga sapat na dahilan upang tayo ay ngumiti at magsaya araw-araw. Mahal tayo ng Diyos. Ngunit, ang pag-ibig ay hindi lamang one-way movement. Upang lumago at magbunga ang pag-ibig, kailangan itong suklian. Kaya kung iniibig tayo ng Diyos, ano naman ang dapat nating maging tugon? Dapat nating sundin ang pinakamahalagang utos ni Jesus noong huling hapunan. Noong huling hapunan, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, I give you a new commandment, and my commandment is this, that you love one another. Ang magmahal ay dapat natural, likas sa atin. Dahil lahat tayo ay nagmula sa Diyos na pag-ibig. Ang pagiging sakim at makasarili ay hindi kabilang sa ating kalikasan. Sa kasamaang palad, hindi ganoon ang kaso sa katotohanan. Kaya nga sinasabi na habang ang Diyos ay kadalas ay nagbibigay at nagpapatawad, tayo sa kabilang banda ay kadalasang nakakakuha at nakakalimot. While God usually gives and forgives, we on the other hand get and forget. Hanggat hindi natin sinusunod ang utos ng pag-ibig, ang mundo ay mananatiling magulo at puno ng paghihirap. Hanggat ang ating pagkamakasarili at kasakiman ang namumuno sa ating buhay, ang kahirapan at ang shortage of resources ay mananatili. Ayon sa isang kasabihan, ang mundo ay sapat para sa pangangailangan ng tao, ngunit ang mundo ay hindi sapat para sa kasakiman ng tao. Kaya ang tawag at hamon sa atin ay ang magmahal sa paraang minahal tayo ng Diyos. Ito ay hindi madali dahil kinakailangang nagsasangkot ito ng kabuuang pagbibigay sa sarili, total self-giving and true compassion na that is to be ready to suffer with others. Ngunit kailangan natin itong gawin sapagkat ayon nga sa isang santo, if we really want to love Jesus, first, learn to suffer. And suffering teaches us to love. Ayon po sa extra-biblical sources, si Apostol San Juan, ang manunulat sa Ebanghelyo sa araw na ito, ay ginugol, he spent the last part of his life in exile in the island of Greece na tinatawag na Patmos. At sinasabing, nung siya ay naging matandang-matanda na, binubuhat na lamang siya sa araw ng linggo papunta sa mga pagdiriwang ng banal na misa. At lagi po siyang nangangaral sa mga Kristiyano, sa community. At sa bawat pagkakataon, ang kanyang mensahe ay iisa lamang, pariho lamang. Mga minamahal kong mga anak, magmahalan kayo. Kaya minsan, tinanong siya ng isang alagad, Guro, bakit ho sa bawat kayo nagsasalita sa congregation, paulit-ulit lamang ang iyong sinasabi na mga anak, magmahalan kayo? Tumugon di umano si San Juan, dahil ito ang kautusan ng Panginoon. And if this commandment
is being followed, it is enough.